If you're enjoying these videos, subscribe. Let YouTube know that I'm doing a good job by subscribing to the channel. Plus, you'll get notified when I have new videos coming out. And finally, if you're enjoying what I'm doing, give it a like. Just click on that thumbs up, and that way YouTube knows that you like it, and they'll pass it along to other people that might enjoy my content as well. I really appreciate it. Thank you again. Let's get started. Hello sa lahat ng subscribers ng aming official YouTube channel, ATI Calabarzon Agri Studio. Magandang araw sa ating mga magsasaka at kabataang foragers na rehistradong kalahok ng programa. Samahan nyo kami sa isa na namang episode ukol sa tamang pamamahala ng mga pananim sa urban setting. Kabang-abang ang paksa natin ngayon, Darren. Tama? Oo, kasi I'm sure one way or another, naranasan ito ng mga #plantito at #plantita at ilang magugulay sa kanilang taniman. Kabilang ba kayo sa mga namomroblema sa mga insekto o sakit na dumadapo sa inyong mga tanim? Worry no more dahil kikilalanin natin ang mga karaniwang pesteng insekto ng gulay at kung paano ito natin masusugpo. Tara, sama-sama tayong manood at matuto. Magandang araw mga ka-agri, plantito at plantitas. Ako po muli si Vir Hamulin, Training Specialist 2 ng ATI Calabarzon at magbabahagi po sa inyo ng paksa sa ika-6 natin na aralin sa ating eskwelahan, Gulayan sa Pamayanan. Ang paksa na pag-uusapan naman po natin ngayong araw na ito ay ukol sa pamamahala ng mga pesteng insekto at sakit ng mga gulay. Ang paksa po natin ay mahahati sa 3 bahagi. Una, ang Integrated Pest Management o IPM. Pangalawa, ang paggawa ng mga piling botanical pesticides. At pangatlo ay ang Integrated Disease Management o IDM. Handa na po ba kayo? Simulan po natin ang ating paksa sa pamamahala ng mga pesteng insekto at sakit ng mga gulay sa pagtalakay kung ano po ba ang konsepto ng Integrated Pest Management o IPM. Ang IPM ay ang pinagsama-samang pamamaraan sa pagbuksa ng peste. Sa IPM, masusing pinag-aaralan ang mga gagamiting pamamaraan upang maisaalang-alang ang kaligtasan ng agro-ecosystem. Ang mga pamamaraang ito ay maaaring: una, paggamit ng resistant variety o pagkakaroon ng natural na kakayahan ang halaman o tanim na labanan o maka-adapt sa mga pinsalang dulot ng peste. Pangalawa, mechanical o paggamit ng mga makinaryang pangsakahan at iba pang maliit na garden tools o kasangkapan sa gawaing pangsakahan na nakasusugpo sa pagdami ng mga peste. Pangatlo, biological o biological, paggamit ng mga buhay na organismo at kaibigang kulisap o insekto na siyang namiminsala sa mga kaaway na kulisap. Pang-apat, kultural o mga pamamaraang agricultural tulad ng crop rotation at companion planting. At panghuli ay ang kemikal o paggamit ng mga pestisidyo, ngunit sa pinakahuli lamang ito na opsyon kapag ang lahat ng mga naunang mga pamamaraan ay di naging mabisa sa pagbuksa ng peste. Layunin ng IPM na mapaliit ang paggambala o disruption sa ating agro-ecosystem at mahikayat ang natural na mekanismo ng pagkontrol ng peste. Sa IPM ay nabibigyan diin ang makatarungang paggamit ng mga pangkontrol ng peste, gayon din ay naisasaalang-alang ang pagbaba ng panganib na dulot nito sa kalusugan ng mga tao at sa kapaligiran. Sinimulan ng mga entomologists at ecologists ang paghimok at pagrekomenda sa paggamit ng IPM noong 1970s. Dito sa atin sa Pilipinas, nagsimula ang pag-adopt ng konsepto ng IPM sa bisa ng Department of Agriculture Special Order Number 495 noong 1987 at ng Memorandum Order Number 126
Kasakalikasan noong Mayo 1993. Pinagtibay ng ating pamahalaan ang Integrated Pest Management bilang isang pambansang alituntunin sa pangangalaga ng pananim lalo't higit sa palay. Mahalaga ang IPM sa kadahilanan na ang patuloy na paglaki ng populasyon ay siyang nag-uudyok ng pagtaas din ng pangangailangan sa pagkain. Dahil dito, ang mga magsasaka o mga tagapag-produce ng pagkain ay kailangang taasan ang kanilang ani sa kasalukuyang lawak ng taniman habang pinangangalagaan ang biodiversity at ang kalikasan. Ang IPM ay nagbibigay ng mga pamamaraan at hakbangin para mapataas ang produksyon at mapababa ang pagkalugi o pinsala dulot ng peste at sakit ng halaman. Upang maging mabisa ang paggamit natin sa konsepto ng IPM sa pamamahala ng mga peste sa gulay sa ating taniman, nangangailangan na may kakayahan tayo na matiyak ang pesting insekto na namiminsala sa ating tanim na gulay. Paano ba natin malalaman kung ang nakikita natin sa ating taniman ay isang insekto? Alam niyo ba, sa buong populasyon ng animal kingdom, 75% nito ay mga insekto? At sa milyong klase ng insekto na nakapaloob sa 75% na ito, less than 10% lamang nito ang maituturing natin na pesteng insekto. Ano ba ang karaniwang itsura ng isang insekto? Una, tandaan po natin na ang katawan ng isang insekto ay nahahati sa 3 rehiyon. Ang unang bahagi ay ang ulo. Ito ay may pares ng antena. Pangalawa, ang thorax. May 3 pares ng paa ito at may 1 o 2 pares ng pakpak. Ang pangatlong bahagi naman ng katawan ng insekto ay ang kanyang abdomen o ang kanyang parte ng tiyan. Ang mga katangian naman ng insekto ay ang mga sumusunod. Una, maiksi ang inog ng buhay nila. Karaniwan ay umaabot lamang ng 30 araw. May 2 klase ng inog ng buhay ang insekto. Una ay ang kumpletong inog ng buhay at ang pangalawa ay ang di kumpletong inog ng buhay. Ang kumpletong inog ng buhay ng insekto ay nabubuo sa una, itlog, uod-tulog hanggang sa maging paru-paro. Ang di kumpletong inog ng buhay ng insekto naman ay nagsisimula sa itlog, nimpa, at ang panghuli ay ang matanda. Ang pangalawang katangian naman ng insekto ay ang maraming mangitlog. Ang pangatlo ay sila ay maliliit. Sila naman din ay may kakayahang lumipad, maraming alternatibong pagkain o tirahan, may estado ng buhay na uod-tulog o ang tinatawag nating pupa, at sila din ay tagapagdala ng sakit. Ang insekto ay maaaring maging kaibigang kulisap at kaaway o pesteng kulisap. Ang kaibigang kulisap ay ang mga katuwang natin sa paghahalaman. Karaniwan sila ang mga kumakain o pumupuksa ng mga itlog ng pesteng kulisap. Ang iba ay siyang mga natural pollinator natin. Ang mga halimbawa ng kaibigang kulisap ay ang mga sumusunod. Una, putakti, pangalawa, lady beetle, at ang mga miyembro ng pamilya ng arachnida, ang ating mga kaibigang gagamba. Ang pesteng kulisap naman ay tagapagdala ng sakit at nakakapanira ng pananim. Ang mga pinsalang dulot ng pesteng insekto sa halaman ay maaaring direkta at di-direktang pinsala. Ang direktang pinsala ay katulad ng panginginain ng insekto sa halaman at bahagi nito. Samantalang ang di-direktang pinsala ay katulad ng tagapagdala o vector ng mga sakit. Sinasabing 75% ng bilang ng hayop sa buong mundo ay ang mga insekto. Sila ay matagumpay na uri ng hayop sapagkat sila ay may maikling inog ng buhay, maraming manganak, maliit, maraming alternatibong pagkain, mayugto ng buhay na tinatawag na uod-tulog at matalino sa kanilang angking pamamaraan.
Ang mga grupo ng insekto ay base sa kanilang paninira o panginginain sa halaman. Una ay ang maninipsip o piercing-sucking insects. Pangalawa, mananapa o mamumulpol o tinatawag nating mga chewing insects. Mambubutas o itong mga tinatawag nating borers. Gapang o mga miners at ang panghuli ay yung mga nangingitlog sa bunga o mga fruit flies. Ang pagkilala sa pinsala at pagtalakay ng pamamahala sa mga sumusunod na pesting insekto ay nakabase sa pagkakapangkat na ito. Ang atin pong tatalakayin ay 5 pangkat ng pesting insekto at sa kada pangkat ay atin pong iisa-isahin ang mga karaniwang mapinsalang insekto sa ating gulayan na napapabilang dito. Tatalakayin din natin ang rekomendadong pamamahala sa mga ito. Ay ang mga pesteng maninipsip o piercing-sucking pest. Ang una sa pesteng maninipsip ay ang apaya o aphid. Ang paraan ng pagpaparami ng aphids ay asexual o parthenogenesis o tinatawag natin itong virgin birth. Ang honeydew na inilalabas na insektong ito ay siyang paboritong atakihin ng amag. May symbiotikong relasyon din ito sa mga langgam. Ang pangalawa ay ang ngusong kabayo o leaf hopper. Kalimitang matatagpuan ito sa ilalim ng dahon. Ang inog ng buhay nila ay tumatagal ng 5 hanggang 7 linggo. Ang pangatlo naman ay ang dapulak o whitefly. Marami silang mga anak. 25 anak nila ang naiaanak sa isang araw. Inog ng buhay nila ay umaabot ng 36 na araw. Sila din ay tagapagdala at tagapaglipat ng mga sakit na virus tulad ng tomato mottle and leaf curl virus. At sila din ay naglalabas ng honeydew na kinakapitan naman ng sooty molds. Ang panghuli sa pesting maninipsip ay ang hanip, tungaw o mites. Kahit na hindi insekto, ang kanilang paninira ay mayahalin tulad sa mga maninipsip na insekto. Ang pulang gagambang hanip ay lumabas na sa isa sa mga seryosong peste ng mga halamang gulay tulad ng talong, kamatis, pipino at iba pang mga legumbre. May mga pagkakahalin tulad ang katangian ng mga pesteng maninipsip. Una, ang matanda at nimpa ng apaya, dapulak at ngusong kabayo ay naninipsip ng dagta at naninirahan sa ilalim ng dahon. Pangalawa, ang mga insektong ito ay maikli ang inog ng buhay, mabilis dumami at maraming mga anak. Ang mga nasabing insekto ay mabilis magkaroon din ng tibay sa lason at mabilis dumami ang kanilang populasyon sa panahon ng tag-init at walang masyadong ulan kumpara sa panahon ng tag-ulan. Ang mga pinsalang na idudulot naman ng mga pesteng maninipsip ay ang mga sumusunod. Ang paninipsip ng mga pesting ito ay nagdudulot ng paninilaw, pangungulot at pagkalanta ng dahong apektado. Maaaring magdulot ng pagkabansot o di kaya'y tuluyang pagkamatay ng halaman kapag inatake ito sa murang edad pa lang. Tagapagdala at tagapagkalat ng virus o vector of virus at iba't ibang uri ng sakit sa halaman. Ang mga espesipiko namang pinsala na dulot ng mga pesteng maninipsip ay ang mga sumusunod. Sa dapulak, kapag mataas ang bilang ay maaaring magdulot ng paninilaw ng dahon kasabay ng paglabas ng mga ito ng maraming katas ng honeydew na pumapabor sa pagtubo ng itim na amag o sooty mold. Sa apaya, nagdudulot ng panguluntoy o pangungulot ng dahon na makikitaan ng paninilaw at kalaunay tutubuan din ng itim na amag. Sa ngusong kabayo naman, kapag maraming insekto ang sumisipsip sa katas ng iisang halaman, nagkakaroon naman ng mga dilaw naman siya kasunod ng pangungulot. May lahok ng mga metal na tila tansong pula, bronzing, at panunuyo o hopper burn. Sa hanip naman, kalimitang sinisipsip ng gagambang hanip
ang laman ng selula na nasa dahon gamit ang mahaba at karayom na wangis ng mga bigbig. Ito ay nagbabawas sa chlorophyll na laman ng dahon na nagriresulta sa pagkakaroon ng puti o dilaw na batik-batik sa dahon. Paano naman natin pamahalaan ang mga maninimsip na insekto? Una, i-monitor natin o bantayan ang kanilang bilang. Magbomba tayo ng tubig at sabong organiko tulad ng perla sa ilalim ng dahon at talbos ng halaman. Ang pagbomba din ng mga botanikong halaman tulad ng sili, tuba, tubli, nami at makabuhay ay nakatutulong. Paggamit ng mga dilaw na pandikit o yung tinatawag nating yellow sticky traps para mahuli ang mga nimpa at magulang na peste. Paglalagay ng abono, organiko o inorganiko sa matinding na pinsalang halaman. At ang panghuli ay ang pagpapanatili ng mga kaibigang kulisap sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng mga kemikal na pestisidyo. Ang mga pesting insektong mananapa naman o yung chewing insects ay ang ating pong mga sumusunod. Ang una ay ang cutworm o mamumupol. Sila ay kapamilya ng gamu-gamo. Ang uod nito ang mapanirang yugto ng insekto. Ang pinsala niya ay ang namumulpol ng halos lahat ng bahagi ng mga halamang kanyang kinakain. Mapanira din siya sa maraming gulay at pananim. Ang pamamahala naman sa mga cutworm ay ang una, ang paggamit ng NPV o yung Nuclear Polyhedrosis Virus, isang uri ng mikrobyong virus sa uod na nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga namumulpol. Pangalawa, mangolekta ng uod na may natural na sakit na NPV sa bukid o bumili ng NPV na pulbo sa biotech at ipakain ito sa uod upang sila ay magkasakit. Dikdigin ang uod at ihalo sa tubig at lagyan ng sabon tulad ng perla. I-spray sa halaman at uod sa bukid ang solusyon ng pahapon. May kakayahan pa ang uod na may sakit na NPV na makapanghawa ng iba pang uod. Ang cutworm NPV strain ay nakapapatay lamang ng cutworm at gayon din sa armyworm. Ngayon naman po ay ang flea beetle o uwang sa dahon ng talong. Ang flea beetle ay kapamilya ng mga uwang. Ang mga asul na beetles o uwang ay maliit at makintab. Maliit at bilog na butas ang panginginain nito sa dahon. Ang pamamahala naman sa mga flea beetle ay una, pagtatanggal ng sobrang apektadong dahon, paglalagay ng pataba, kaya makompensate ng halaman ang paninira ng flea beetle sa panahon ng pagsuwi o vegetative stage. Ang paggamit ng sweep net sa paghuli ng mga uwang ay isa ring mabisang pagpuksa dito. Pagbomba ng metarhizium sa mga uwang na nakadapo sa dahon at ang paggamit ng contact na pestisidyo kung lubhang marami ang kanilang bilang ang isa sa mga pamamahala sa mga flea beetle. Ang pangatlo sa mga insektong mananapa ay ang uod tarzan o diamond back moth. Sila ang pinakamapinsalang uod ng repolyo at iba pang mga madadahong gulay. Mataas ang kanilang populasyon sa buwan ng Enero hanggang Marso. Ang pinsala nila ay di pantay-pantay na butas sa dahon na kung saan naiiwan ang matitigas na parte nito at ito'y tinatawag na window effect. Ang pamamahala naman sa diamond back moth ay ang pagkolekta ng mga dahon at bungang apektado at itapon ito o ibaon sa ilalim ng lupa. Mabisa din ang pag-iikot tanim. Mabisa din ang pag-intercrop o mixed crop ng bawang o kamatis sa pagitan ng repolyo. Ang bawang at kamatis ay nagsisilbing repellent crop. Mabisa din ang paggamit ng mga pambombang may BT o Bacillus thuringiensis. Ito ay isang uri ng mikrobyo na pwedeng makalason sa insekto. At ang panghuli, iwasang paggamit ng kemikal na pestisidyo para makonserve ang mga kaibigang kulisap. Ang pang-apat at pang-lima naman na mananapa na insekto ay ang alitaptap o squash beetle at ang batik-batik na pagong-pagongan o spotted beetle. Ang uod o grub ng squash beetle at matanda ang mapanira. Ang uod ng squash beetle ay tumatagal ng 18 to 35 na araw, samantalang ang matanda ay 103 hanggang 238 na araw. Inaatake ng uod ng squash beetle ang mga ugat ng halaman, habang ang matanda naman ay nanginginain sa dahon at bulaklak.
Ang kalamitang pinepeste ng squash beetle ay ang mga halamang ampalaya, pipino, kalabasa, sayote, upo at patola. Ang uod ng spotted beetle at matanda nito ang nanginginain ng dahon ng halaman. Ang lahat ng inog ng buhay ng pesting insektong ito ay natigil at namiminsala sa dahon. Ang itlog, grub, uod tulog at matanda ay madaling makikita sa parang kalansay na dahon. Ang mga uod ng pagong-pagongan na may malatinik na balat ay kumakain sa ilalim ng mga dahon at nagiiwan ng tuyong dahon na malakulambo o skeletonized. Samantalang ang mga may gulang na pagong-pagongan ay nagiiwan ng mga butas sa pinanganginang dahon. Para pamahalaan ang squash beetle at spotted beetle, sabugan ng abo ang buong halaman, sanga at dahon. Kolektahin ang mga uwang sa dahon early in the morning or late in the afternoon. At syempre, maaaring gumamit ng mga kaibigang amag tulad ng metarhizium. Pangatlong pangkat naman ng pesting insekto ay ang mga mambubutas o yung borers. Ang una sa mga mambubutas o borers ay ang butbot o legume pod borer. Ang uod ang mapinsalang yugto ng buhay ng insektong ito. Ang uod nito ay may mapusyaw hanggang sa maladilaw na kulay na may habang 18 mm. Ang bawat bahagi o segment ng uod nito ay may maliit na maitim na hugis bilog, lalo na sa itaas na bahagi ng katawan nito. Ang pinsala naman nito sa halaman ay ang buto sa may butas o may sirang bunga ay kinakain ng uod na pod borer. Ang pinasukan o entry hole ng uod ay napapasukan din ng tubig o hamog na nagiging dahilan ng pagkubulok ng ibang buto. Ang pangalawa sa mga insektong mambubutas ay ang tomato fruit worm. Mapinsalang uod ito na nanginginain sa loob ng bunga ng kamatis. Isa rin siya sa kapamilya ng mga gamo-gamo. Ang bagong pisang uod ay nanginginain sa ibabaw ng dahon o sa mga buko ng bulaklak. Ang matandang uod ay mas gustong manginain sa mga buko ng bulaklak at murang bunga. Ang uod ay gumagawa ng butas sa pamamagitan ng pagbaon ng kanilang mga ulo paloob. Habang tumatagal, ang uod ay kumakain sa loob ng bunga hanggang maubos ang laman nito. Ang malubhang naapektuhang bunga ay nabubulok at nahuhulog na lang. Ang di naman gaanong nakain ay nasisira ang hugis. Ang panghuli sa pesting insektong mambubutas o mga borers ay ang uod ng talong o tinatawag nating eggplant fruit and shoot borer. Ang pangingitlog ng eggplant fruit and shoot borer ay nagaganap sa gabi at ito ay natatagpuan sa ilalim na bahagi ng dahon. Pagkapisa ng itlog, ang uod ay gumagapang ng 30 hanggang 60 minuto at naghahanap ng lugar na mainam pasukan at butasin tulad ng talbos at bunga. Ang uod nito ay makikita sa buko, bulaklak, talbos at bunga ng talong. Natutuyo ang mga talbusang inatake ng uod. Ang bungang inatake ay nagkakabutas at nabubulok. Ang mga pamamahala sa mga pesting insektong mambubutas o borers ay ang mga sumusunod. Pagtanggal at pagsunog o pagbaon sa apektadong bunga, bulaklak at talbos. Pag-iikot tanim o crop rotation at ang pag-iikot ng taniman o area rotation. Paggamit ng sex pheromone attractant. Paggamit ng trichogramma. Paggamit ng botanical na pesticidyong nagmula sa neem o yung pong mga neem-based pesticides. Kung walang mabiling komersyal na formulasyon mula sa neem, pwedeng gamitin o ibomba ang 5% katas ng buto ng neem seed kernel extract. Ang pang-apat sa pangkat ng pesting insekto ay yung mga gapang o miners. Ang isa sa kabilang ng pesting insektong gapang o miners ay ang ahas-ahas o leaf miner.
Ang babaeng leaf miner ay sumisira ng mesophyll cells sa kakaibang pamamaraan. Lumilikha siya ng butas o sugat na hugis tubo o hugis pamaypay at doon idinideposito ang kanyang itlog. Sa tuwing makakagawa ito ng butas, bumabalik ang babaeng leaf miner sa mga nagawang sugat at nanginginain doon. Kinakain ng uod ang mesophyll ng dahon na gumagawa ng irregular na mina sa dahon. Ang sukat at dami ng mga mina ay lumalaki habang lumalaki ang uod. Ang pamamahala sa leaf miner ay ang una, pagpisa sa dulang parte ng tunnel kung nasaan ang uod at uod tulog ng langaw na ito. Maaaring tanggalin o gupitin ang dahong may leaf miner. Pagtatanim ng halamang pantaboy o repellent crops gaya ng amarillo, lemongrass, basil at oregano ay isa ring mabisang pamamahala dito. At panghuli ang paggamit ng dilaw na pandikit o yellow sticky trap. Ang panghuli sa pangkat ng pesting insekto ay ang pesting insektong manunurok o mangingitlog sa bunga o mas kilala natin na tawag na fruit flies. Ang mga fruit flies ay kapamilya ng langaw. Ang buntis na babaeng fruit fly ay tinuturok o idinideposito ang mga itlog sa loob ng bunga ng ampalaya. Ang uod ang mapaminsalang yugto ng pesting insektong ito. Direktang nanginginain ng uod sa loob ng bunga na nagdudulot ng paninilaw, pagkabaluktot at pagkabulok ng bunga. Ang fruit fly ay naninira habang maliit pa lamang hanggang sa lumaki na ang bunga. Ang pamamahala naman sa mga fruit flies ay ang mga sumusunod. Una, ang paggamit ng sex attractant, halimbawa ay ang methyl eugenol upang maakit ang mga lalaking manunurok para ganap na mabawasan ang populasyon ng fruit fly. Ang bagging o pagbabalot ng ampalaya ay mas mainam kung ang material na pangbalot ay nylon net bag upang ito ay mas matagal na mapakinabangan. At panghuli, kolektahin ang mga nabubulok na ampalaya at ilagay sa tamang lalagyan o itim na plastic. Huwag hayaang nakahayag ang mga nakolektang may tamang bunga. Mainam kung ito'y ibaon sa ilalim na 50 cm o 2 talampakan. Bahagi ay natalakay natin ang konsepto ng IPM at nakilala natin ang mga ilan sa mga kaaway o pesting insekto sa ating mga gulay. Ngayon naman ay dumako tayo sa paggawa ng botanikong pestisidyo na siguradong makatutulong sa atin upang maayos sa mapamahalaan natin ang mga pesting insekto sa ating gulayan. Narito po si Mr. Mervin Bitangkol upang tayo ay tulungan sa paggawa ng mga botanikong pestisidyo. So magandang araw sa inyong lahat at samahan niyo po kami sa paggagawa ng botanikong pestisidyo. Miss Bira, ano ba ang botanikong pestisidyo? Yan, salamat Mervin. Ang botanikong pestisidyo ay ginagawa sa pamamagitan ng paggamit ng mga natural na halaman o sangkap. Maaaring dikdikin at ibabad sa tubig at kalaunan ay maaaring ispray ito sa halaman. Ang mga natural na sangkap ay may mga natural na defensive properties at naglalabas din ng mga toxins habang sila ay nade-decompose. Ang ilan sa mga halaman na maaari nating gawing botanikong pestisidyo ay ang kakawate, oregano, neem leaves o buto ng neem, lemongrass o tanglad, citronella, marigold at sili. Ngayon naman ay dumako tayo sa unang paggawa ng isang botanical
nagawa bago i-spray sa mga halaman, maaaring tumagal din ang solusyon na nakaimbak ng 3 araw. Natapos na po tayo sa paggawa ng oregano extract. Ngayon naman po ay gagawa tayo ng isang version ng bug terminator spray. So narito po muli si Mr. Mervin Bitangcol upang tayo ay tulungang maggawa ng bug terminator spray. So ang ating pong mga sangkap sa paggawa ng bug terminator spray ay ang 4 na pirasong bawang, isang katamtamang laki ng sibuyas, 2 tasang tubig, 2 kutsara ng sibuyas at iba pang aromatic herbs tulad ng oregano. Sa paggawa po ng onion brew at iba pang aromatic herbs na dahon, una, hugasan po muna natin ang mga nakalap na sangkap sa malinis na tubig. Tadtarin natin ang mga sangkap, pagkatapos ay dikdikin. Pigain ang mga ito upang makuha ang katas. Ang katas ay sasalain at hahaluan ng tubig sa 1:1 na ratio. I-spray ito direkta sa mga halaman na pinamumugaran ng mga insektong peste. Nasa panghuling bahagi na po tayo ng ating paksa sa ika-6 na aralin. Para sa bahagi ito ay tatalakayin naman po natin ang tungkol sa mga sakit ng halaman at kung paano natin ito pamamahalaan. Nakahanda na po ba muli tayo? Unahin po muna natin alamin kung ano ang sakit. Ang sakit ay isang nakapipinsalang pagbabago sa normal na pagkabuhay ng halaman. Ito ay nangyayari kung ang 3 salik ay nabuo.
Isa ay kailangang may nagsasali ng sakit o pathogen. Pangalawa ay may kakapitan ng sakit o tinatawag na host. At panghuli, kung ang pinahihintulutan ito ng kapaligiran o favorable ang paligid. Bakit mahalaga malaman ang sakit ng gulay? Kapag tama ang pagtukoy natin sa sakit at sa sanhi nito, madali natin na ito ay mapamahalaan. Maiwasan natin ang malaking pinsala ng halaman at kalaunan ay pagkalugi sa ating taniman. Ano nga ba ang mga sanhi ng sakit ng halaman o gulay? Ang mga sanhi ng sakit ng halaman o gulay ay tinatawag natin na mga patohina o pathogen. Sila ay mga buhay na organism na kapag dumami at kumalat ay nagsasanhi ng mga sakit at pagkapinsala sa iba't ibang parte ng gulay o bunga nito. Narito ang mga uri ng pathogen na dapat natin makilala. Una, ang mikrobyo o bakterya ay maliliit na organismo na makikita lamang natin sa pamamagitan ng microscope. Sila ay pumapasok sa pamamagitan ng mga natural openings at sugat ng halaman. Maaari din ang mga ito ay mabuhay sa mga debris ng halaman, lupa, buto, tubig, at katawan ng mga insekto. Natatangay o napapasama ang mga ito sa tubig galing sa irigasyon, talamsik ng ulan at mga kontaminadong buto. Pangalawa ay ang amag o fungi. Ang itsura naman nito ay makikita lamang din sa pamamagitan ng paggamit ng microscope. Nakakapasok din sila ng direkta sa halaman sa pamamagitan ng mga natural openings at sugat sa bahagi nito. Ang mga spores na siyang paraan ng pagpaparami nito ay maaaring kumalat sa pamamagitan ng hangin, tubig, tilamsik ng ulan, insekto at mga tao na gumagawa sa taniman o garden. Pangatlo naman ay ang virus. Sa sobrang liit na mga ito ay makikita lamang sa pamamagitan ng electron microscope. Ang virus ay makakapag-multiply o dadami sa loob ng buhay na selula o living cells ng host na halaman. Naikakalat ang mga ito sa pamamagitan ng insekto o sa paggamit ng mga kontaminadong kasangkapang pangsakahan. Panghuli ay ang nematoda o nematode sa Ingles. Ang mga nematoda ay mga maliliit na multicellular na malabulati ang itsura. Ang mga ito ay matatagpuan sa lupa at ang ilan ay parasitiko sa ugat ng halaman. Ang mga sintomas ng apektadong halaman ay pamamaga ng katawan o ugat, irregular na pagsasanga, deformed na mga dahon, di pamumulaklak, at pagkakaroon ng galls sa ugat. Ngayon, paano ba natin malalaman kung ang isang partikular na pathogen ay namiminsala na sa ating halaman o gulay? May dalawang paraan para matukoy natin ang sakit na mayroon sa halaman. Ito ay ang pagkakaroon ng sintomas at ang isa naman ay ang senyales. Ano ang pagkakaiba nilang dalawa? Ang sintomas ay ang panloob at panlabas na reaksyon ng halaman, bunga ng pagkakasakit nito. Halimbawa, sintomas na nagpapakita ng pagkamatay ng parte o ng buong halaman. Spots, mabilis na panunuyo o blight, pagkamatay ng sanga, pamumulok ng bunga. Sintomas na nagpapakita ng napipigilang normal na paglago o paglaki ng halaman. Pagkabansot, chlorosis o paninilaw, pagpapatse-patse, pangungulot, at pagbaluktot. Sintomas na nagpapakita ng labis na paglaki ng parte o ng buong halaman, scab o kulugo, pagbubukol-bukol, at pagkukumpol-kumpol. Ang senyales naman ay ang aktual na nakikitang mikrobyo mula sa may sakit na halaman. Halimbawa nito ay ang pulumpon ng mga hibla ng amag o mycelia, solidong masa o buto ng amag, sclerotial bodies, pulbos ng amag o spores, malagatas na katas mula sa may sakit na halaman o bacterial ooze, at hamog ng bakterya o bacterial beads. Saan-saan kaya nagmumula at paano naikakalat ang sakit? Ang sakit ay nagmumula at naikakalat sa pamamagitan ng halimbawa, mga natitirang halaman o parte ng halaman, sa mga damo o iba pang mga pananim sa lugar, sa binhi, punla o pananim.
Kasalukuyan nasa lupa, sa mga kagamitan o kasangkapan, dala sa pamamagitan ng hangin o tubig, dala ng insekto o mga tinatawag na vectors, at dala sa pamamagitan ng hayop, mga ibon at mga tao. Ngayon, alam na natin ang mga paunang impormasyon tungkol sa sakit ng halaman. Paano naman kaya natin sila mapapamahalaan upang di kumalat at makapaminsala sa ating taniman o garden? Dito papasok ang konsepto ng Integrated Disease Management o IDM. Ang IDM, katulad ng IPM, ay pinagsama-samang pamamaraan ng pagsugpo sa sakit upang mapigilan ang pinsala sa halaman sa level na di nakakaapekto sa magiging ani. Gumagamit din ng biological, cultural, physical, mechanical at chemical na pamamaraan ang IDM. Ang basic na layunin ng IDM ay ang mabawasan ang pagkakaroon o pagkakahawa ng sakit sa halaman at maiwasan ang mga kondisyon na makakapagpabor sa pagkakaroon ng pagkalat nito. Maisasagawa ang layunin na ito kung ang susundin ay ang 6 na prinsipyo ng wastong IDM. Ang unang prinsipyo ay ang exclusion. Ang prinsipyong ito ay naglalayong pigilan ang mga patoheno na makapasok sa isang lugar. Ito ay magagawa sa pamamagitan ng seed treatment, inspection, certification, quarantine at paggamit ng malinis na kasangkapan o farm equipment. Ang sumunod na prinsipyo ay ang avoidance. Ito ay ang pagkakaroon ng pamamaraan na pigilan naman na magkaroon ng contact sa pagitan ng host na halaman at pathogen. Ang pamamaraan ay magagawa presuming na nakapasok na ang patoheno sa lugar at maaaring makaapekto at makahawa sa iba pang halaman. Ang mga halimbawa nito ay ang pagpili ng lugar, pagpili ng panahon ng pagtatanim, at pagpili ng variety na di nakakapitan ng sakit. Pangatlo ay ang eradication. Ito ay ang pagbuksa ng isang patohenong nakapasok sa isang lugar bago pa man ito lumala at kumalat. Ito ay mai-apply sa individual na halaman, seedlots, sakahan o kahit sa buong rehiyon. Ito ay karaniwang hindi epektibo sa mga malalaking geographic areas. Maaaring gawin ang eradication sa pamamagitan ng pagsira sa mga damo na pwedeng pamahayan ng mga iba't ibang mga patoheno o mga insektong nagdadala ng mikrobyo, biological control ng patoheno, pag-iikot tanim, paggagamot sa lupa, paggagamot gamit ng init at lason, kalinisan at pagbawas ng sanga. Sumunod na prinsipyo ay ang protection. Ito naman ay ang pag-iwas sa impeksyon sa pamamagitan ng paglalagay ng kemikal sa halaman o ibang intervention. Ang mga halimbawa nito ay ang chemical spraying, seed treatment, protectant fungicides, pagmamodify ng kapaligiran o ang kondisyon nito at nutrisyon ng host na halaman. Ang panglima na prinsipyo ay ang resistance. Ito ay ang pagpapatibay ng resistensya ng halaman sa pamamagitan ng genetic manipulation o ng biological o ng chemotherapy para maiwasan o mabawasan ang impeksyon. Maisasagawa ito sa pamamagitan ng pagpili at hybridization at pagmutation. Ang panghuli sa prinsipyo ng IDM ay ang therapy. Ito naman ay ang paggamit ng mga pamamaraan kapag ang halaman ay naapektuhan na ng sakit. Ang mga halimbawa nito ay ang chemotherapy, heat o thermotherapy at free surgery. Ang mga prinsipyo ng IDM ay makatutulong at magiging gabay natin upang matiyak natin ang pamamaraan na dapat isalang-alang sa pamamahala ng sakit ng ating halaman o gulay. Ngayon, isa-isahin natin ang mga karaniwang sakit ng mga gulay at ang mga rekomendadong pamamahala sa mga ito. Una, ang bacterial wilt. Ito ay pagkalanta ng halaman dulot ng bakterya na Ralstonia, Pectobacterium, Solanacerium at Erwinia tricepilla. Ang sintomas nito ay ang dahang-dahang pagkalat at biglaan ang pagkalanta ng mga dahon sa kabila ng sapat na patubig. Ang senyales ng pagkakaroon ng bacterial wilt ay ang pagkakaroon ng bacterial ooze o slime stream kapag pinutol ang sanga o katawan ng apektadong halaman.
Ang isang paraan ng pagkontrol sa bacterial wilt ay crop rotation o pagpapalit ng tanim nang hindi kauri nito matapos ang isang panahon sa parehong lugar. Iwasan ang pagkilos mula sa halamang may sakit. Hugasan sa tubig na may halong chlorine ang kasangkapang ginagamit sa pagbunot ng halamang may tanim upang hindi makapanghawa sa ibang tanim. Ang bacterial wilt ay mapaminsala sa mga tanim na kamatis. Fusarium wilt o ang pagkalanta ng halaman naman ay dulot ng amag na Fusarium oxyporum. Ang sintomas nito ay ang unti-unting pagkalanta ng ibang parte hanggang mamatay ang buong halaman. Isang halimbawa nito ay ang vein yellowing o clearing sa upo at ampalaya. Ang paraan ng pagkontrol ng Fusarium wilt ay ang mga sumusunod. Pagpalit tanim ng rice at corn para mabawasan ang Fusarium sa lupa, plastic mulching, pag-aabono sa halaman tulad ng calcium, phosphate at potassium, paggamit ng trichoderma, at paglalagay sa lupa ng carbendazim o ibang systemic fungicides. Ang southern blight o sclerotium stem rot ay isa din sa pagkalanta at pagkabulok ng halaman, dulot naman ng amag na Sclerotium rolfsi. Ang sintomas nito ay ang pagkalanta, pagkukulay dilaw ng dahon at pagkabulok ng buong halaman. Karaniwang nagkakaroon ng sakit na ito ang kamatis at sili. Ang mabisang pagkontrol dito ay, una, mahigpit na sanitasyon. Bunutin ang mga halamang may sakit at isilid sa sako at silaban o ibaon sa lupa upang maagap na masugpo at maiwasan ang pagkalat ng sakit. Mainam na paglalagay ng gamot na pamatay amag tulad ng Benomil, Mancozeb, copper oxychloride, metalaxyl at carbendazim. Deep plowing o pag-aararo para madala ang basang-basang lupa sa ibabaw at maibaon ang mga sclerotial bodies sa pinakailalim na lupa para mamatay. Mainam din ang paghahalo ng trichoderma sa compost na ilalagay sa lupa at halaman. Ang pagkakaroon naman ng sakit na bacterial spot ay may sintomas na mantsa o batik sa dahon, katawan o bunga ng halaman. Ang mga karaniwang apektadong halaman nito ay ang kamatis at sili. Ang mga paraan upang maiwasan ang sakit na ito ay una, ang seed treatment o pagbabad ng buto sa 50 degrees Celsius na tubig sa loob ng 20 minuto o tubig na hinaluan ng 1.3% sodium hypochlorite sa loob ng 1 minuto. Iwasan din natin ang pag-practice ng furrow irrigation sa taniman. Gumamit kung maaari ng mga resistant variety sa sakit na ito. At kung di may iwasan, maaaring mag-spray ng copper Mancozeb mixture 2 beses sa 1 linggo. Ang pagkakaroon naman ng powdery mildew ay mapapansin sa halaman sa ilalim ng dahon nito. Makikita ang malaputing pulbos na tinatawag na white mycelium at spores ng amag ng powdery mildew. Ang karaniwang naapektuang halaman o gulay nito ay ang mga nasa pamilya ng Solanaceous tulad ng kamatis, talong at pamilya ng cucurbits tulad ng kalabasa at iba pa. Upang mapamahalaan at makontrol ang powdery mildew, narito ang mga rekomendasyon. Panatilihin ang kalinisan sa taniman o garden. Bunutin at alisin agad ang mga apektadong parte ng halaman kapag naobserbahan na ito. Iwasan din natin ang sobrang pag-aabono ng nitroheno. Itanim ang mga halaman sa palaging nasisikatan ng araw at iwasan ang sobrang dikit-dikit na tanim o overcrowding. Kung di maiiwasan ang pagdami nito, maaaring mag-spray ng sulfur-based na fungicide. Ang sakit na downy mildew naman ay mapapansin sa pagkakaroon ng mga dilaw na batik o angular spots. Meron ding dark brown hanggang itim na mga molds sa ilalim ng dahon ng apektadong halaman. Ang karaniwang apektadong mga gulay ang mga nasa pamilya ng cucurbits tulad ng upo, ampalaya, patola, melon, watermelon, pumpkin at kalabasa. May iwasan ang pagkakaroon ng downy mildew sa pamamagitan ng pagpapanatili ng malinis na taniman o garden at pag-iwas sa matagal na pagkakabasa.
Maaari ding gumamit ng mga chemical na fungicides kung di makontrol ang pagkalat nito. At mas mainam kung gagamit pa rin tayo ng mga resistant na variety sa ating taniman o garden upang maiwasan ang lubhang pamiminsala ng downy mildew. Ang pangpito sa sakit naman ay ang black leaf mold. Ang sintomas nito ay ang mabilis na panunuyo o blight sa mga dahon ng apektadong halaman. Karaniwan ito sa kamatis at okra. Upang makontrol ito, iwasan ang pagkakadikit-dikit ng mga tanim lalo na sa panahon ng tag-ulan. Kung di maiiwasan ang lubhang pagkalat, maaari tayong mag-spray ng mga chemical fungicides tulad ng mancozeb, copper hydroxide, chlorothalonil, difenoconazole. Ang sumunod naman na sakit ay ang early blight. Mapapansin ang sintomas nito sa dahon, katawan o bunga kapag may mga brown na batik o spots at may paninilaw sa paligid ng batik. Karaniwan ang sakit na ito ay sa kamatis at talong. Ang rekomendadong pagkontrol dito ay ang pagtatanggal ng mga apektadong bahagi ng halaman at pag-expose ng mga kamang taniman sa sikat ng araw bago tamnan upang mabawasan ang pananatili at pagdami ng amag na ito sa lupa. Ang Phytophthora blight naman ay makikita sa katawan o stem ng halaman. Ang apektadong halaman ay nagkakaroon ng lesion o mantsa o kaya naman ay biglang panunuyo sa ibabang bahagi ng katawan na halaman. Karaniwan ang sakit na ito sa mga sili. Ang pagkontrol sa sakit na ito ay sa pamamagitan ng pag-practice ng crop rotation, pag-iwas sa paggamit ng furrow irrigation kung nagkakaroon na ng sakit na ito sa taniman, at preventive application ng metalaxyl at pag-spray ng copper-based fungicides. Ang late blight naman ay makikita sa biglang panunuyo ng mga dahon at petioles ng apektadong halaman. Ang kamatis pa rin at patatas ang karaniwang halamang nagkakaroon nito. May iwasan ang late blight sa paggamit ng malusog na mga buto o pananim at pag-iwas sa pagpuprune kapag umuulan. Maaari ding mag-preventive application ng systemic fungicides kung may history ng malubhang pagkalat nito. Ang Cercospora leaf spot ay nakakaapekto sa maraming pamilya at klase ng gulay at halaman tulad ng solanaceous, cucurbits, legumes at lettuce. Ang sintomas nito ay makikita sa dahon na may pabilog na dilaw hanggang brown na mga mantsa. Katulad ng ibang sakit na sanhi ng amag, ang pagkontrol nito ay sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kalinisan sa taniman o garden. Tanggalin kaagad ang makikitang apektadong bahagi ng halaman upang maiwasan ang pagkalat nito. Ang panghuli sa sakit na dulot ng amag ay ang anthracnose. Ang sintomas nito sa halaman ay pabilog at palubog na batik na parang malasingsing ang palibot nito. Ang mga apektadong halaman nito ay ang pamilya ng solanaceous, cucurbits, legumes at allium. Ang mga rekomendadong pagkontrol nito ay ang muli ang pagpapanatili ng kalinisan ng taniman, pag-iwas sa pagkababad sa tubig ng halaman, crop rotation ng 2 hanggang 3 taon upang mabawasan ang inoculum sa lupa, paggamit ng pathogen-free na mga buto, at kung di maiiwasan, ang pag-spray ng chemical fungicides na Benomil, mancozeb, at copper oxychloride. Natapos na tayo sa mga ilang sakit na dulot ng bakterya at amag. Dumako naman tayo sa mga ilang sakit na dulot ng virus at nematode sa ating mga halaman. Ang una ay ang tomato yellow leaf curl. Ito ay ang pagkakaroon ng mosaic o patse at pangulot ng dahon ng kamatis. Ang virus na ito ay naikakalat ng insektong whitefly. Upang makontrol ang virus ng tomato yellow leaf curl, ang mga rekomendadong paraan ay ang mga sumusunod. Paggamit ng resistant variety, pagtanggal ng mga apektadong halaman habang nasa unang yugto pa lamang ng pagkahawa upang maiwasan ang pagkalat sa iba pang halaman. Pag-aalis ng damo na nagiging alternate host ng whiteflies, at pagkontrol ng pagdami ng whiteflies sa pamamagitan ng paggamit ng nets at insect traps at repellents. Ang isa pa sa sakit na sanhi ng virus
ay ang Milnes Syndrome of Ampalaya o mas kilala sa tawag na namamarako. Ang apektadong halaman ay nagkakaroon ng mga sumusunod na sintomas. Una, pangungulubot ng dahon. Sa mga magulang na dahon, may mga dilaw na patse, nangangapal at nagmumukhang plastik. Naunti din ang mga babaeng bulaklak. At kung may malubhang impeksyon, nagiging bansot ang halaman at hindi na rin namumunga ng lalaking bulaklak. Ang virus na ito ay naisasalin at naikakalat ng dalawang strain ng aphids, ang Aphis gossypii at Myzus persicae. Meron din alternate host na halaman ang virus ng namamarako, tulad ng Damong Cyperus area. Sa pagkontrol naman ng virus na ito, ay kinakailangan na sa simula pa lang bago magtanim ay makapili na tayo ng resistant na variety. Palagi din mag-obserba sa taniman o garden upang matanggal agad ang mga apektadong halaman at maiwasan ang pagkalat nito. Mainam pa rin ang pagtanggal ng mga matataas na damo upang walang maging alternate host ang mga aphids na may dalang virus. Muli, nakatutulong ang pagkontrol sa pagkalat ng virus kung makokontrol din natin ang pagdami ng aphids sa pamamagitan ng paggamit ng insect net, trap at repellents. Ang sakit naman na dulot ng nematode o nematodes ay ang southern root knot. Ito ay ang pamamaga at pagbubukol-bukol ng ugat sanhi ng nematodong Melodoigin incognita. Ang paraan ng pagkontrol sa sakit na ito ay ang mga sumusunod. Crop rotation ng palay o mais, wastong pagpapahinga ng lupa habang madalas na pagbubungkal, pag-i-sterilize ng lupa o kamang taniman gamit ang plastic mulching, pag-i-enhance ng structure ng lupa sa pamamagitan ng paglalagay ng soil amendment tulad ng calcium phosphate at potassium, wastong paglalagay ng organikong pataba, paggamit ng nematicides o systemic fungicide bilang huling option kung kinakailangan, at ang biofumigation kung saan ito ay ang paraan ng pagpapalaki ng mga brassica o related na species na halaman tulad ng repolyo, mustasa, na kalaunan ay isinasama sa pagbubungkal at paghahanda ng lupa. Hinahayaan ang mga halaman na ito na ma-decompose sa lupa upang makapagpalabas ng natural na compounds na nakakapuksa sa ilang mga amag at nematoda sa lupa. Ang iba pang mga sakit na hindi na natin natalakay sa aralin na ito ay maaari nating makita sa iba pang mga references na nailathala ng iba't ibang ahensya ng agrikultura tulad ng RCPC o ang Regional Crop Protection Center. Pawang ang mga karaniwang sakit na makikita sa ating taniman lamang ang ating natalakay. Isang paalala po lamang na sa pagtukoy ng sakit ng isang halaman, maaari na mayroon ito na di lamang isang uri ng sakit. Kaya't maging maingat tayo sa pag-obserba at pagdesisyon sa gagamiting pangkontrol sa sakit. Tandaan po natin na maiiwasan ng ilan sa mga nabanggit na sakit kung mapapanatili natin ang kalinisan sa ating taniman o garden. Palagi din po tayong gumamit ng mga malilinis na kasangkapan upang maiwasan ang pagkakaroon ng kontaminasyon. At panghuli, palagi ding panatilihin ang paglilinis at pag-iingat sa ating katawan sa pamamagitan ng palagi ang paghuhugas ng kamay at pagsusuot ng proteksyon, lalo na kung gagamit tayo ng mga pang-spray o kahit ang mga natural na botanikong pestisidyo. Bago po tayo matapos sa ating paksa ngayon, lagi po natin tandaan ang acronym na ASTIG sa ating pamamahala ng peste at sakit sa ating taniman o garden. Ang letter A ay ang angkop na variety ang dapat itanim. Ang letter S, siguraduhin nakapahinga at napapanatiling malinis ang lupang taniman. Ang letter T ay tanim na may tama o may sakit, bunutin at sunugin o ibaon sa lupa. Ang letter I, iwasan hanggat maaari ang paggamit ng mga pestisidyong kemikal. At ang G, gumamit lamang ng sapat na pataba. Muli, ako po si Vera Hamulin at lagi pong tandaan, maging astig sa pamamahala ng peste at sakit sa ating urban garden.
Sa episode na ito, pinag-aralan natin ang konsepto ng IPM o Integrated Pest Management na isang pinagsama-samang pamamaraan sa pagpuksa ng peste. Mahalagang tandaan na dapat pangalagaan ang ating agro-ecosystem, kaya ini-encourage ang natural mechanisms sa pagkontrol ng peste. Kung meron kayong mga karagdagang katanungan, maaaring sumangguni sa inyong mga municipal o city agriculture office na matatagpuan sa bawat local government unit. Sa susunod na linggo, pag-aaralan naman natin ang tamang pagpapatubig sa ating mga taniman. Until next week, ako muli si Crisel Tendolete, ang inyong Agri-Eskwela Buddy. At ako naman si Darren Baina, ang inyong online ka-eskwela mula sa Agricultural Training Institute, Calabarzon. Manatiling nakatutok sa aming YouTube channel at sa programang hatid sa inyo ng ATI Calabarzon, ating eskwelahan, gulayan sa pamayanan.